Aba, si Bongo, may sinabi po at may utos po ang dating Pangulong Duterte dito po kila Bongo at kila Robin Padilla. Bongo, pasok mo na nga yan. Ano ba yung Ayan, ano yung sinabi mo? Kasi yung kay Robin Padilla ho, mga boss chief mo, sir, narinig ko na no? Pinapauwi na si Robin Padilla. Hindi niya nakita ang dating Pangulo, hindi nakapasok. O di ba? Eh, hindi naman din kailangan talaga ang audience impact doon. At hindi pwede yung basta susugod ka na lang. Kagaya nung ano. Di ba, Arlene Kayumanggi? Hindi pwede yung basta susugod na lang. Pupunta kami sa ICC kasi nandun ang dating Pangulo Duterte. Kapanalig namin yan. Kaya ganun. Wala din nun. Hindi nakapasok, mga bossing. Kaya sabi daw ng dating Pangulong Duterte, umuwi ka na. At mangampanya. Kasi yung nila, mga bossing, yung kanilang mga senador, wala na. Parang hindi ko na nga nakikitang nangangampanya sila. No? Ano ba? Suko na po ba? Wala na? Kasi kung mangangampanya naman sila, tapos ang sasabihin lang nila puro paninira po sa administrasyon, ang sasabihin lang po nila puro pagbanat sa Pangulong Bongbong Marcos, wala din. Walang bisa na ho yun sa mamamayang Pilipino. Bakit ho, mga kababayan? Kasi ang mamamayang Pilipino po, ang iniintay niyan, kada manonood ng mga campaign rally, nag-aantay po yan nung maririnig nila, ano ba itutulong nitong mga to sa bayan? Ano ba ang plataforma de gobyerno nito sa bayan? Tapos biglang papasok, papasok yung Wawawi Girls, Wawawi, sinong di mawiwili? Di ba? Si Kuya Will talaga, malupit. Parang lang, no? Yung pinapanood natin sa TV na wawawin, dinala niya lang doon sa campaign rally niya. Yun na yung yun na yung plataforma, nagpalaro na lang. Ano yung sabi ni Arlene Kayumanggi? May sinasabi si, Boss Mark, bakit ikaw lagi ang timing na nasa screen ko tuwing kakain ako? Ano ang lasa ng Mark Ramos, Arlene Kayumanggi? Siguraduhin mong hindi lasang yan, ha? Doon sa kabila. Pakinggan na natin si Bongo. Yes, sabi raw ni former president, magkampanya muna kayo, manalo muna kayo bago kayo bumisita sa kanya. Ako! Paano yan? Magkampanya muna kayo, no? Manalo muna kayo bago kayo bumisita sa akin. Kaso mga kababayan, ang nakikita ko mananalo si Bongo, no? Papasok. Pero ito mukhang hindi na mukhang hindi na ito kailangan pang bumisita pa. At si Bato, dalawa sila, di ba, Joker? Si Bongo at si Bato de la Rosa, dalawa silang nakikita ko no, napapasok. Kaya lang ho, tingin ko, hindi na kailangan itong bumisita. Mukhang magkakasama-sama naman din sila doon. Dahil po, di ba, sabi na din ni Bato de la Rosa, may warrant of arrest na din siya. Mukhang mukhang hindi na bibisita. Samahan nyo na lang ako dito. Kung sakali. Di ba, mga kababayan? Tapos, yung 7 nila, mukhang hindi makakabisita yun. Mukhang forever yung 7. Sino-sino ba yun? Si Buloyski, hindi naman bisita. Si Buloyski ang bibisitahin. Kung sino yung gustong bumisita kay Buloyski. Di ba? Si Jimmy Bondoc mukhang hindi makakabisita. Bakit ho, mga kababayan? Nandun sa top 20 pataas yung Jimmy Bondoc. Sino pa? Si Vic Rodriguez. Di ba? Yan po yung mga tumatakbong senador na kahit 20 po ang kuhanin o 20 po ang manalo, wala pa din, talo pa din. Hindi makakabisita. Sino pa ba? Naku, si Philip Salvador, ganun din ho, mga kababayan. Hindi din makakabisita. O baka ayaw naman bumisita din ni Ipe, di ba? Baka busy din si Ipe sa Pilipinas. Sino pa? Meron pa yung dalawa, di ba? Meron dalawang hindi kilala Hindi ko alam kung ano mga pangalan nun Wala din yun, hindi din makakabisita. Si Bongo,
At si Bato de la Rosa, hindi kailangan bumisita. Kasi, pag lumabas yung mga warrant of arrest nito, erekta nang pupunta to doon. Di ba? Sabi ni sabi ni Portia T. Mijares, don't mention their names. Magiging name recall yan. Hindi ko nga ho kilala, hindi ko alam kung sino yung mga yun eh. O si Marcoleta, hindi din makakabisita. Ayan, nakita ko doon sa page ni Kitty. Ipinagmamakaawa na iboto si Marcoleta. No? Kasi wala talaga eh. Kahit ano nang gawin ni Marcoleta, nandoon na yung sumama kay Honasan, may pagpapapirma silang gagawin, wala pa din ho. Hindi pa din ho umaangat ang kanyang kandidatura. Nandoon yung inilabas na yung bala ng there is no such as West Philippine Sea, wala pa din ho. Naging matunog. Kaya lang ho, mga boss G Pamuser, lalo pong lalo pong napunta sa dulo. Kasi negatibo ang reaksyon ng sambayan ng Pilipino doon sa sinabi ni Marcoleta. O, di ba? Tuloy mo nga, Bongo, baka meron namang ibang paraan para makabisita kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya, yun ang sinabi ni Kitty sa akin at saka ni Atty. Mijaldea. Sabi ron Tatay Digong, sabihin mo sa kanila, manalo muna sila bago sila bumisita sa akin. Mabigat pala yung kailangan muna nilang gawin bago bumisita kay dating Pangulong Duterte. Manalo muna kayo. Kaso mukhang kulelat lahat, no? Nasobrahan nyo yata kasi yung pagbanat sa gobyerno. Tapos yung mga ninyo, yung mga papideya-pideyalik ninyo, yung mga hearing ninyo para kay Buloyski, napansin yata ng sambayan ng Pilipino yun. No? Tsaka isa pa, yun nga, kapag kami mga campaign rally, ang bukang bibig ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos. Banat kayo ng banat kay Pangulong Bongbong Marcos na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahuli o ang dahilan kung bakit nasa dahig ang dating Pangulo. Yun na nga si Trillanes nga daw eh. Di ba? Paulit-ulit si Trillanes kasama yung mga nabiktima ang nagsampa ng kaso sa dahig. Sabi ni Joker 3117NK, patugtugin daw para nakakaiyak ang background music. Tantalala si Bongo. So, hopefully, God willing, sa awa ng Panginoon, sa tulong ng mga kababayan natin, makabisita tayo sa Kanya. Sasabihin niya mga yan, no? Kaya iboto nyo kami. Gagamitin na naman yung magic word na kami ang maglalabas sa dating Pangulong Duterte, kaya iboto nyo kami. Kapag hindi nyo kami binoto, wala. Hindi makakalabas ang dating Pangulong Duterte. Di ho ba? Ganyan yung mga estilo nila eh. Sabi ni No One Else, kampanya ni parang maritesan lang at walang plataforma. Naku, madami hong ganyan. Ano? Although, yung mga nasa mga nasa alyansa, mga kababayan, lahat po may plataforma de gobyerno. Yun nga lang po, hindi ako kumbinsido doon sa mga tumatakbo doon. Hindi lahat iboboto ko doon. Hindi ako magto-12-0. No? 3 hanggang 5 lang ang iboboto ko doon sa alyansa. Tapos, halo-halo na. Nandiyan yung Heidi Mendoza, kasama yan sa listahan ko. Yung si Mark Gamboa, kasama yan sa listahan ko. No? Tingin ko kailangan galingan na din itong mga nitong mga PDP, yung kanilang pangangampanya no? Tigilan na nila yung paulit-ulit na paninira sa gobyerno, yung pagpapabagsak sa gobyerno, tapos banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Tigilan na nila yun. Kasi walang naitutulong na maganda yun at nahahalata lang yung pagiging trapo nila. Di ba?